SM declares 2 pesos special dividend for the first time. Yun yung malupit doon, for the first time. Ang tanong, may kahulugan ba yan? Para sa akin, meron. So, this is the topic for today's TRFM stock commentary. Ngayon, in terms of yield, I think wala siya ganong significance, no? If you buy the stock today, 13 pesos, matatanggap mo. And last traded price niya is 882, no? So that's will give you 1.47% yield. Pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Pero para sa akin, yung pagde-declare nila ng special dividend, meron yan significance sa overall stock market ng Pilipinas or the PSEI. Kasi for them to declare their very first ever na special dividend, I think kailangan mo munang maging confident, di ba? Sa growth prospect mo, at least for this year. So last year, 2024, syempre, nag-grow yung business nila, no? Driven by actually lahat halos nag-grow pero majority is BDO tsaka SM Prime, di ba? So ayan, growing. Nag-declare na ba ito ng kanyang first quarter or press release? Wala pa, pero nag-grow si SMPH, nag-grow si BDO. So I would say nag-grow ulit ito ng first quarter. So technically, may momentum ngayon ang SMPH. And remember, SMPH, ang market cap nito is 1 trillion. Mali pa sinabi ko, SM. So market cap ng SM is 1 trillion. So ano ibig sabihin ng market cap na yan? Well, siya yung nagdadala ng PSEI, no? Yung 1 trillion na yan is based on the current PSEI weight, represents 13.89%. Sino ba nag-drive ng growth nito? Ito, SMPH tsaka BDO. So pag nag-grow ang BDO tsaka SMPH, matik ang SM, mag-grow na rin yan. So pag pinagsama-sama mo yung tatlong yon, di ba? 13.89 plus 7.04 plus 20% kaagad. Isama mo pa si BDO, di ba? So 10.07, that's 31% market cap representation nila sa PSEI. Ibig sabihin, ang growth driver ng PSEI is itong mga businesses ng mga siblings. Most specifically yung mga binanggit ko kanina. So ito yung analysis ko sa SM ending fourth quarter of 2024. This is my one-pager stock analysis available to the sponsor of my channel. Na if matagal ka na sa channel ko, matagal ko nang sinasabihan itong si SM na overvalued, no? I think kailangan pa niyang mag-grow para ma-justify yung kanyang stock price dati. Until mag-meet yung kanyang stock price and then yung kanyang intrinsic value. Sinasabi ko din dati na I think magsa-sideways muna to ng maybe matagal. Depende kung paano mag-grow yung business. So fast forward today. Uy, diba? So bargain price ko sa kanya is 820. Na yung 820 actually, dyan siya nag-dip, no? Nung kasagsagan ng Trump tariff. And ngayon, binavalue na siya na mag-grow siya more than 0%. So pag mag-grow to ng mid-single digit papuntang double digit, di ba? Ang valuation ko na is 1,000 to 1,200. So dito
around mid-single digit and then 1 to double digit. So that's 36% upside. And then, nag-declare pa sila ng special dividend, 'di ba? Para ma-reinforce siguro yung confidence nila na target nila yung trajectory nila na to, okay? So, I think moving forward, may nakita talaga akong upside ngayon sa PSEI. Kung gagalaw man ang PSEI, I think ito na yung time na yon now that attractive na yung valuation ng SM. So here's the state of PSEI na gumagawa tayo ng a little bit of nice rally recently. So dati nung nandito yung index, hindi ako ganoon ka-optimistic na mag-continue yung kanyang momentum only because nakikita ko yung biggest market cap representation na si SM sa PSEI is still overvalued. Fast forward today, iba na yung view ko. I think mas marami na ako nakikitang upside kay SM rather than magda-downside siya or magsa-sideways. I think attractive na yung kanyang valuation. Therefore, pag pinitik si SM, syempre ito, susunod to. Diba? Kanina 30%, assuming makapture niya yung 30% na yon, diba? Ayun, no? 8.4. Pero syempre, there's still some global uncertainty. The biggest one is yung Trump tariff, no? Anong mangyayari after 90 days na binigay na deadline ni Donald Trump? Ano yung bago niyang magiging policy na ipupush? So kung wala namang gaanong nagbago and nandun pa rin yung consumer spending ng mga Pilipino, I think there's a possibility talaga mag-bull run ang PSEI this year or next year, di ba? Targetin niya talaga to, no? 8.4. So si PSEI continuously nagre-recover pa rin, pero year to date niya is still on the negative, pero with the current momentum na meron siya and a lot of the companies nagre-report ng positive earnings growth, talagang nagbi-build up yung momentum ng PSEI. So I think baka by May, katapusan ng May, possible mag-positive na yung ating year to date in line with the Southeast Asia na index. And matagal nang binubugbog ang PSEI. So let's say i-base natin kay FMATF kasi kunyari naka-bake in dito yung dividend yield. Meron pa rin siyang flattish performance since 2021, di ba? Dito, factoring all of those dividends siguro na matatanggap mo. So, ang tinatalo lang natin is yung emerging market, no? Siguro ang salarin dyan is China, okay? Pero yung ASEA, no? Ayan, no? Positive sila since 2021. Tayo in the negative or flattish. So technically madami pang habulin ang PSEI. Na yung paghabol na yan, pwede yan mangyari in just 1 year kasi nga itong index natin, despite meron tong 30 na constituent, actually concentrated siya. Tulad ng nakita nyo kanina, concentrated siya sa mga sibling companies. So if the sibling companies do well, the stock market or PSEI will follow. Ganyan yung rule ng natin ngayon, ng ating PSEI, na sa ngayon I think they're doing well, growing, and we'll see, di ba? Baka ito na yung year na gumawa ng at least 20% upside ang PSEI. Kapag nangyari yon, kapag nagbubullrun kasi ang isang stock market, madami siyang dinadamay. Maski yung hindi mo inakala na gumagawa ng rally, nagra-rally, okay? So, ibig sabihin, good for every investor out there.